eto na. Ano na naman? Ang sabi ng pangalawang Pangulo. Kahapon siya na yung topic natin. Ngayon, at least ngayon, nagsalita na siya. Lagi na siya nagsasalita. Oo. In fairness. Yes, exactly, partner. Lagi na siyang nagsasalita. At sinasagot na niya yung mga tanong ng media. Kanina kasi sa alam mo, ceremony, sumasagot man siya. Limitado pa rin. Oo eh. Depende sa tanong. Mag-iisip ka pa din? At saka depende sa tanong. May tinanong nga tungkol sa basta kanina may isang kasama natin sa media nagtanong sa kanya, ang sagot niya, no comment. Next question. Pag ganun pa siya. Ay, ganun na? Okay, no comment. Ano yung tanong? Tungkol pa rin between siya at kay BBM. Between sa kanilang dalawa. Oo, ang sinagot niya, no comment. Next. Pero, patungkol sa dahilan kung bakit umalis siya, 'di ba, sa gabinete ng kanyang partner, 'di ba, ng kanyang katandem nung nakarang eleksyon. Ito ay partner. Ewan ko ba kung ito ba talaga yung pinaka tamang sagot na niya. Sige. Pakinggan natin. So, during saan yan? Saang ambush interview yan? Sa ginawang turnover ceremony, partner. Kanina. Sa Department of Education. Kasi sa Biyernes, bukas, sa Lunes, di ba? Si Secretary Angara na. So, during the ambush interview, may nagtanong kung ano ba talaga Vice President ang dahilan. Kasi hanggang ngayon, nako, dahil sa hindi talaga sinasabi niya, ang daming partner, puyat na puyat sa kakaisip kung ano ba talaga. Hindi makatulog. Ano yan? Di makakain, tigyawat sa ilong. Dahil nga rito, sa puyat, partner. Yung iba may mga naguhuli na ng langaw dyan. Ganon? Tapos, ganon? Sobrang seryoso nun, partner. Deep talaga. Talagang sabi nila, eto. Nga, manghuli ka nga, kunwari. Subo. Ang dami mong nahuli. Ang daming langaw din. Ang daming. Ayun nga, partner, sinasabi nga nila, eto na yung dream team. Ang unit team. Pagkatapos, ganun lang nangyari. Oo. Diba? So, hindi pa nga nauso yung divorce? Divorce agad sila? So, kung kahapon ay sinasabi ng ating Pangulo, they don't deserve an explanation. But we deserve an explanation. Yung mga bumoto sa kanya. Kay BP. Kay BP. They deserve an explanation. Ano ba? So, pinilit siya? Pinilit siya. Ano sabi? Napapilit naman? Nasagot naman, partner. Sige. Ano sabi? At eto ang kanyang sagot. Mayroong personal sa aming dalawa ni President Marcos. Ano yun? Apa? Uy, wag malisyoso. Wag malisyoso. Sige. Personal. Sige, go. Personal. Hindi naman naiwasang matanong si VP Sara sa kung ano ang punot dulo ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Sorry, sa bayan. Which stems from yung napag-usapan namin bago ako tumagbong Vice President. Okay. Hula tayo mamaya. Okay. Hula tayo mamaya. Go, tuloy pa. Mayroon sa trabaho? Siguro ayaw niya kasi maging DepEd Secretary. Mayroon sa bayan? Kasi dapat may term share sila. Next question.
mahaba siya na kwento. Itinanggi rin niya na may kinalaman sa kanyang naging hakbang si First Lady Liza Marcos. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Sa harap nito, binigyang diin ni VP Sara na maayos ang kanilang relasyon ni Pangulong Marcos Jr. Epektibo na simula bukas ang resignation ni VP Sara bilang DepEd Secretary at sinabi niyang tututok na siya sa mga programa ng Office of the Vice President. Mahabang kwento. Ayun. Mahaba. Tapos, may sinabi pa siya. Ano? Nakabuhol-buhol na siya. Na maraming rason. Ayun. At gusto pa niya, partner. Dapat, may interview, mahabang interview. Mas gusto niya? Oo. Sabi pagbibigyan ko nga, niya kaya? Kailangan niya ng sit down. Dahil hindi siya isang rason lang. Naku, ang dami Aba. Nobela, partner. Subukan nga natin, partner. Gumawa ng imbitasyon rito. Para, di ba? Oo naman. Baka naman. Baka pagbigyan tayo. Pagbigyan tayo, swertehin tayo, partner. Eksklusibo. Dito sa ating palatuntunan. Sabi niya, si Rod? Never mind. No comment. No comment. Huyo. Sinong gusto? Wag si Huyo. Hindi, partner, no comment yon. No Tapos comment. hindi mag-guess. Hindi. Kasi open naman si VP Sara. Siguro, yun nga ang sinasabi ko, partner. Baka nung mga nakarang araw, hindi pa siya talaga handa. Para sabihin ang dahilan. Oo. Sabihin ang dahilan. At ngayon, paunti-unti na, partner. Baka talagang handa na siya at kaya na niyang magsalita patungkol nga. So ano talaga ang nasa likod ng kanyang pag-alis sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos na siya yung katandem. Diba? Nung tumakbo sila nung nakarang election. But, according to her, according to the Vice President, partner, so far, so good naman daw yung relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaso, so napaisip ako, partner, dito sa mga binabanggit nga, sinasabi nga niya, asan doon ang okay? Oo nga. Di ba? Di ba? O, kasi may kanina sa ambush interview, may ganun din siyang partner pahayag . Okay pa rin. Okay pa rin ang aming relasyon. At wala daw kinalaman, partner, si First Lady. Of course. Sa kanyang Iba naman daw yung trabaho nila ni PBBM. Oo. Oo. So talagang it's more on personal reason, partner. So ano yun nga? Sige nga, Hindi partner. ba tinanong kung may kinalaman? Si Speaker. Hindi naman niya binanggit. Kasi syempre, kung magtatanong ko, ano ba talaga? Baka yun yung no comment. Oo. Vice President ang dahilan. So kung may kinalaman, partner, dito si Speaker of the House, di sana sinama na niya dun sa kanyang sagot. Pero inuna niya talaga yung personal na dahilan between sa kanya at kay Pangulong Marcos. So sa tingin mo, ikaw na lang i-interviewin ko. Okay. Sige. Kung anong basa ko? Anong basa mo rito? Ako ang basa ko, hindi agad siya napagbigyan sa Department of Defense. Sa Yun yung DND. gusto niya Okay. Diba? Kaya nga siya ginawa na Vice Chair sa NTF-ELCAC. Oo. Pero Vice Chair lang yun, hindi pa Chairman. So, hindi niya masosolo yun. Oo. Ibig sabihin, hindi siya magre-reign na dun. Oo. Kasi vice lang siya. So, kung meron naman pag-uusapan about confidential funds na ibibigay sa NTF-ELCAC, Oo. hindi pa rin siya yung may hawak. Diba? So, una yon. Okay. Tapos, DepEd, di ko alam kung... Hindi nga niya talaga feel ang DepEd? Ang DepEd. Kasi 'di ba ang una talaga, ang gusto sabi mo nga yung DND.
bilang Defense Secretary. Baka meron siyang gustong gawin. May mga plano siya. May mga advokasya siya. At ito ay binanggit niya siguro nung bago pa lang sila tumakbo, bago pa sila mag-tandem partner, bago niya tanggapin yung alok, 'di ba? Ng kampo ni President Marcos Jr. Baka sinabi niya na to. Sige. Yun naman. Parang umuo si parang umuo si Pangulong Marcos. Pagkatapos partner, so nung umuo, so, ang dami na siguro niyang gustong gawin Kasi kung iyong mapapansin partner, tingin ko sabi mo nga, DepEd siya, nung nasa DepEd siya, pero yung kanyang partner, advokasya, yung kanyang mga plano, yung mga programa niya, ay meron pa rin partner kinalaman sa paghahabol partner, di ba? Paglalaban dito sa mga lefties. Sa mga NPA? Sa mga NPA. Di ba? Sabi mo nga, yung red tagging, yung mga, yung paghingi niya ng confidential fund. Kaya nga. Pero, ang tanong natin, ano ba ang qualification ni VP Sara para maging defense secretary? Hindi yan basta-bastang trabaho. Okay. So bakit, ano ba dapat? Ba't hindi ba pwede maging defense secretary si VP Sara? Hindi, anong alam niya muna? Partner. Okay. Diba? Lawyer siya. Pero ano ang expertise niya? Tungkol sa issue ng security. Correct. Kasi isang din yan hindi simpleng trabaho partner. Diba? Lalo tigit ngayon, di ba? Meron tayong problema sa West Philippine Sea at may malaking gampanan dyan. Ang isang defense secretary. Tanong ko lang. Ngayon, na ganyan ang China. Ano? Ang gagawin niya? Anong magiging hagbang niya? Anong gagawin niya hakbang? Yun na. Yun lang yung tanong ko. Anong gagawin niya hakbang? Susundin niya ba yung ginawa nung tatay niya? So, mahirap ibigay kay Vice President, kay VP, yung DND. Kaya hirap. Nung 'di ba binabati ko siya. Binabati ko siya partner. Patungkol sa kung anong posisyon niya dito sa usapin ng West Philippine Sea. 'Di ba ang sumagot yung kanyang kapatid? Yes. Hindi naman yan trabaho ng ng kanyang ng pangalawang pangulo. Hayaan na natin, 'di ba? Na yung may say dyan sa usapin ng West Philippine Sea, sila nang bahala. Ngayon sasabihin nyo, kung inilagay siya bilang defense, siguro, partner, may posisyon siya. May nakikita tayong mga hagbang na ginagawa. Ba't hindi nga natin nakikita? Di ba ngayon, ito lang sa akin mga kayubi. Hindi nga, partner, ipinaubaya sa kanya. Hindi ibinigay yung defense. Pero partner, kung may talent ka naman, kung may talent ka naman sa pag-strategize, bakit hindi mo share? VP ka naman Ba't di mo share? Para pang buong Pilipinas yan, ganito ba yan? Ay, hindi ako magsasalita. Di naman ako DND. Hindi ko yung mandato. So, kahit may alam ka, kung totoo may expertise ka, comment? No comment? How can you help the country? Parang hindi sa akin yun. Napaka-selfish naman ang dating kung gano'n ang katwiran niya. Na hindi ko yung mandato. Hindi ako magsasalita. Kahit may alam ka, kung totoong may alam, partner. Sa tinatanong ko, anong expertise niya para maging defense secretary? Yun. Sa akin, bago pa to, di ba, may bali-balita, unity pa sila partner di ba, may balita, kumakalat, na di naman yan marites. Alam mo, yung mga bulong-bulong, minsan, may katotohanan na dapat mo katakutan o dapat maalarma ka. Bago nagkaroon pa ng election, unity pa lang partner. Diba parang ang bali-balita, ang gagawin dyan is parang Gloria Macapagal Arroyo style.
tatanggalin si PBBM, palit si VP. Mhm. Yun ang umuugong. Kung ikaw, na magkatandem pa kayo, partner, at nadidinig mo na yan, ugong-ugong na yan, ilalagay mo ba si VP Sara sa militar? Of course, hindi. Mhm. Diba? Bakit nga DND? Yun lang naman eh. Gaano siya kagaling para magbigay ng mga strategies, ng mga plano, diba? Para sa security. Sino yung ano natin? Sino yung advisor or consultant natin? Si ano ba yon? Si Carlos? Clarita? Professor. Oh, professor? Mm-hmm. Di ba ano siya? Parang advisor siya? Oh. Yun, marami nang alam yun, partner. Pero hindi naman siya kinuhang DND secretary. Correct. Oh. Ano ang ikukumpara sa kaalaman between Professor Clarita and VP Sara, ano ang galing nila pareho para mag-strategize? Diba? Baka maging ano na nga tayo, yung sinasabi ni Pangulong Duterte, gawin tayong probinsya ng Fujian. Alam mo bakit nga ba Fujian? Alam mo na dinig ko to pa mga kayubi. Fujian kasi sinabi niya na gawin probinsya yung Fujian. Kasi doon yata yung opisina nila Michael Yang, napuntahan ni Pangulong Duterte bago siya ma-elect. Yung Fujian. Kaya nabanggit niya yung word na Fujian. Kaya yung salitang Fujian, may partner yun. May laman. Yung word, kasi parang lugar yun, di ba? Oo. Kaya nga, well, that's one. That's one. Oo. Okay. Kung may usapan sila about term share, muugong din kasi yan eh. Pero ako pa sa tingin ko, hindi? Wala eh. Hindi term share? Pwedeng ganito. Oo. Pwedeng ganito. Oh, sige, ikaw presidente, pero back-upan mo ako sa susunod na eleksyon. Pwedeng ganon, di ba? Pwedeng ganon. The problem is, nararamdaman ni VP na ang pinupush niya si Romualdez. Kaya nga nagkaroon ng problema ng salitang... Nino ni Pangulong Marcos? Oo, yun yung nakikinikita nila. Oo. Kaya nga pinupush yung... di ba pinupush nga nila? Tapos nagkaroon ng word na tambi, tambaluslos and everything. Tapos sabi nga ni Senator Amy, hindi kaya magpresidente. Hindi umaangat, di ba? Kaya gagawa ng constitutional, ng chacha. Oo. Para magkaroon na lang ng prime minister. Ganun yung mga ugong-ugong. So nawala na sa eksena na ipupush si VP Sara ng administrasyon. At the same time, tingin ko, sumama yung loob niya, diba? Siguro nga nararamdaman niya na ang babakapan to si Romualdez, diba? Hanggang sa nagkaroon na hindi maganda na usapan, pumator si Digong, pumator si Digong, nagkalambol-rambol, o di tanggal ang confi funds. O doon na, nagkabuhol-buhol na. So, yun ang partner. Sa tingin mo doon, pinakahuling dahilan niya. Oo. Saka ito, hindi kaya nagtampo itong si VP Sara kasi binigay lang yung yung pondo December. Pero as early as September, hinihingi niya na yun. Para magastos. Kasi pag December lang binigay, so kailangan niyang ubusin yun by hook or by crook, matapos yun. Paubos pala yun. Ito lang observation ko din, partner, dito sa Marcos administration. No? Wala talaga siyang inadapt o itinuloy. Ikaw, partner. Ano yung yung nakikita mo, no? Saan? Oo. Kasi kasama niya, partner niya si VP Sara, 'di ba? Okay naman yung kanilang relasyon nung una, 'di ba? At kahit dati binabati ko siya ng konti si former president, pero pinupuri pa rin ni Pangulong Marcos si former President Duterte. Pero oo, 'di ba? Oo. Pero nung umupo na siya sa kanyang pwesto, niwala siya ni kahit partner yung mga ginawa ng dating Pangulo na kanyang ipinagpatuloy. War on drugs.
Kasi naman may issue sa ICC. Oo, okay. Ano pa ba? Yung Build Better More, hindi ka gaanong hinighlight, di ba? Sa administrasyon. Although may mga proyekto na ginagawa. Kasi, sa akin, yung build talaga, may anomalya. Hindi ko naman sila lahat. Pero may anomalya. Lumaki sobra yung pondo. Ma-justify nila para lumaki yung pondo, dalhin sa DPWH, lalo na doon sa Davao Region. Gaano kalaki ang nakuha? Ito, kasi kailangan malaman ni Pulong. Noong the last 3 terms ni dating Pangulong Duterte. Last 3 terms, 51B for the construction sana. Doon sa Davao. At may mga ginawa dati ng past administration, parang naging contradicting dito sa mga hagbang na ginawa ng administration. Like sa NPA, di ba? During the time of President Duterte, puro red tagging, binansagang terorista. Ngayon gusto uling buksan yung partner, di ba? Pag-uusap rito. Pistok. You see? Baka ako, sa tingin ko, isa yan sa mga dahilan siguro. Kaya sinasabi ni Vice President, nagkabuhol-buhol na So, kumbaga, may personal dahil may personal siya na sentimiento rito sa administrasyon. Sa panahon ngayon dito sa panahon ni... Kasi si PBBM, gusto niya partner, may establish mismo yung kanyang administrasyon sa mga programa. Di ba? Hindi niya sinunog, ginawa kung ano man yung ginawa ng past administration. Kasi, ang nakikita ko kasi, yung pagre-red tag, kung parang nagamit siya, naabuso siya, kasi may pondong nilalaan. Mo? So, kailangan marami tayong terorista. Dapat maraming record ng terorista. Kasi the more maraming terorista, the more maraming CPP and PA, mas malaki pondo ibibigay. So, kailangan sila mag-red tag ng mag-red tag para malaking pondo doon. Yun yung nakikita ko. Diba? Na parang hindi naman ginagawa sa panahon ngayon. Diba? Siguro kung may labanan, di naman mawawala ito Kailangan naman din labanan talaga. Diba? Baka lang kasi na-exage. Dahil nagkaroon ng exaggeration, gumawa ng NTFL CAC, malaki yung pondo dyan. Ano nyo yan? I-research nyo yan kung gaano kalaki pondo ng NTFL CAC. Diba? Tapos lahat, ano man topic lagi ni dating Pangulo? Drugs. War on drugs. CPP-NPA. Ano pa? Naman tayo pinag-usapan sa inflation dati. Kahit hirap na hirap naman tayo, parang hindi naman nababanggit about the economy. War on drugs, criminality, corruption. Tapos, taliwas. Taliwas yung nangyayari. Ayaw mo ng corruption, pero pinayagan mo sila Michael Yang. Pinayagan mo yung family. Ngayon lahat, lumalabas. Diba kahit anong gawin mong tago, lumalabas. So yun. So pero ang sabi niya partner, ayaw na talaga niyang bumalik. Tatanggapin ba siya on the first place? Hindi na daw siya babalik. Yun ang kanyang sinabi kanina. Kasi ako naman, kahit ayaw niyang bumalik, mukhang hindi naman din siya welcome. Hindi ko nakikitang welcome siya. Kay BBM? Sa lahat. Hindi na naman pwede kay BBM lang. Kayo, okay. Kayo, in speaking terms kayo. Tapos yung ibang mga kabinete, hindi kayo nagkakaayos. Di ba ang sama ng tingin sa'yo? Paano ka ostracize ka lang doon. Di ba? So, talagang dapat talaga siya talagang umalis. In the first place, partner, hindi lang naman, ilan na ba ang may gustong umalis siya sa DepEd? Bakit? Sinabi naman niya, inamin naman niya, inamin niya, ito. I don't have an education background. So, I cannot review what they are doing. Ang sa akin lang, abogada ka naman.
Diba? Abogado naman si VP. Sana, di na siya nilagay dyan sa education. Sabi ko nga, baka mas mag-flourish siya kung sa DSWD siya dinala. O, ano pang pwede? Sige, para mas bumango yung pangalan mo, huwag na sa education kasi ang daming tatamaang bata, lalo na kung wala kang alam. Tapos ang dami pa rin na sinasabi na may alam siya, kaya siya kinuha secretary. Wala nga siyang alam. Sinabi niya na, I do not have the background. So, huwag natin ipilit. So, kung magre-resign siya, huwag na natin itanong bakit. Alam niyo naman kung bakit kailangan siya mag-resign. Malinaw yung dahilan. Oo, kahit alam na natin lahat kung bakit kailangan niyang mag-resign. Kasi nasisira na yung education system natin. Sa kanya bumababa. Diba? Kasi hindi niya maaangat. Yun. So, dapat noon, sa akin naman, mali naman si PBBM. Kung alam mo walang background si at hindi niya to naging topic ever, at least si Senator Angara, si Sec Angara ngayon, meron siya mga topic about education. Ever since, even before. Meron siyang problema sa ganito, sa mga teachers, mga ganyan. Parte siya ng EDCOM. Alam mo na meron siyang vision. Pero si VP Sara, from the start, baka wala siyang vision dito kasi hindi naman niya yung gusto. So, dapat hindi na pinilit ni PBBM na siya yung kunin. Diba? Dapat nilagay mo siya sa mas aangat siya. O, lalo siyang lumubog dito. Kahit sabihin mo mataas ang rating niya, diba? Lubog pa rin yung education system. Kasi hindi niya alam yun. Diba? Huwag na tayo magmaangan doon. Kasi minsan may fasad pa tayo na, hindi, magaling si VP Sara dyan. Siya na nga umamin, hindi niya kaya. Hindi niya alam. Pero siguro, kahit ginawa naman siguro niya, partner, ang kanyang best bilang kalihim ng Department of Education. Yun siguro talagang ang dami lang problema. Ang hindi naman kaagad-agad po pwede mabigyan niya ng solusyon, partner. Ng isang tulog lang, isang pilantik lang yung mga na to. Nandiyan na kaagad ang solusyon. And maybe, hindi lang dahil dyan sa sinasabi nga ng karamihan na hindi talaga niya kaya at hindi niya alam yung pagiging kalihim ng Department of Education. Gaya ng nabanggit nga niya, more personal at nakabuhol-buhol. Yun lahat na yun. Kaya umalis na lang siya. Baka sa ipa nga niya, may mga iba pa siyang plano for the Department of Education sa sektor ng edukasyon dito sa ating bansa. Pero dahil sa hindi na niya kaya. Sabi nga niya kaya hindi na kaya ng kanyang kalooban. Sabi niya kay Secretary Angara, welcome to chaos. Chaos. That's the word. So, ibig sabihin, habang ikaw ay secretary ng DepEd, yung chaotic ang feeling mo. Parang unfair yun sa departamento, ha? Sa akin, sabihin mo na chaos saan? Chaotic saan? Diba, as a leader, kung may chaos man, diba dapat ikaw yung umayos? Ilang taon ka nandiyan dyan? 2 years? Sabihin mo, chaos? Parang proud pa siya na sabihin, chaotic doon. Hindi ba parang dapat pag umalis ka sa isang departamento, ibig sabihin, napaganda mo na. Lumalabas dyan, suko siya na, magulo to ha, magulo dito. So, anong inayos mo? Wala kang inayos. Diba? Education. Partner. Hindi. Sige, sabihin natin voluntaryo yan. Pero marami na nagpapababa sa kanya. Sino una? Of course, si Senator Trillanes. Sino pa? Ayun, syempre yung mga act. Yung mga act. Senator Trillanes, talagang kalaban naman talaga ng mga partner Duterte. Ano bang maasahan mo? Hindi, saka partner, meron pa iba. Maraming pang iba. Maraming pang grupo na nagpapaalis sa kanya. Kumbaga, ibigay mo na sa iba yan. Bigay mo na sa iba yan. Wag na ikaw. Kasi para mas gumanda. Diba? Sabi ni Georgia Inter, sayang ang 2 years na pinamunuan ni VP Sara ang DepEd na di naman gumanda ang education system. Mukhang gumulo pa. Kasi sabi niya, chaos. O di parang hindi mo naayos. Diba? Ito sabi ni Vered Rose. 2 years kang nagtagal tapos di mo pinag-aralan. True. Diba? Minsan kasi, may ganito mga kayubi. May alam ka,
Meron kang bagay na hindi mo alam. Pero gusto mo itong gumanda. Kahit hindi ka na matulog. Para maaral mo lang kung anong problema para maging maayos at hindi maging chaotic, gagawin mo. Mahaba ang 2 years para hindi mo malaman yan at hindi mo yan maayos. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clay Castro, nagpapalanang magtulugan inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino.